So, yung pong bawal, yung picture ni Jesus Christ or whatsoever, eh di ba sabi niyo po bawal nga po. Pero ang tanong ko, bakit po may lumabas? At saka accurate po ba talaga na yun talaga kaya po yung mga images ng mga ni Cristo at saka ng mga saints na nire-revere ng mga Catholics in the present times? Salamat sa iyong partisipasyon, kapatid na Marvin. Pero alam mo, no, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na isang paglapastangan kay Kristo ang pinagagawa, insulto kay Kristo. Tinan mo ang kanilang ipinintang retrato ni Kristo. Papakita ko sa iyong isa-isa. Bradmel, isa-isahin mo nga. Opo, kapatid na Eli, ito po, nakikita na po siguro ninyo dyan sa Laguna at sa lahat ng dako. Iba-iba po itong nakikita po namin dito sa screen, kapatid na Eli. Ito, mahaba ang buhok, iba-iba ang itsura. Yung una, may balbas, may bigote. Sa bagay, puro may balbas at may bigote ito. Pero magkakaiba po ng figura, ng mukha, pati buhok. Itong pangalawa, iba, parang malungkot. Yung pangatlo, malamlam ang mata, medyo kulot-kulot ng konti o siyagi ang buhok. Yung pang-apat, parang African, maitim siya. Tinan mo, yung isa naman parang Europeo. Opo. No? Yung susunod naman, parang Brito na kinalimutan ng sosyedad. Ano? Yung susunod naman, parang Amerikano hilaw. Yung susunod, parang kamukha ni Nero. No? Yung isusunod pa, iba na naman uli. Yung isa naman parang babae. Oh. Tingnan mo, kamukha ni Mona Lisa. Yan ang pruweba. Hindi totoo yung ginagawa nila na yan. Kasi, ang tao, maging matanda, bata, o anuman ang kalagayan sa buhay, at least, 2 photo, magkakapareho. 3 may kapareho. 4, may 6, 7, may 10, may kapareho. May mga pictures na makikita ka na remarkable para ma-recognize mo. Siya na nga yun. In different settings or in different costumes or clothing, makikita mo yung facial expression. May mga kapareho. Dito, walang magkapareho kahit isa. At napakalapastangan kay Kristo. Bakit? Bawal ni Kristo sa lalaki mahaba ang buhok, hinabaan ang buhok ni Kristo. Pwede ba naman sabihin ni Kristo, bawal sa lalaki mahaba buhok, lalaki siya, mahaba buhok niya. Nasa Biblia yun Basahin natin ang 11:14 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Mahalay sa lalaki, mahabang buhok. Si Kristo yung lalaki. Kaya si Kristo, hindi mahaba ang buhok nun. Dahil utos ni Kristo na yung mahabang buhok, mahalay sa lalaki yon. 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ganyan ba si Kristo? Na yung tinuturo niya sa iba, hindi niya tinuturo sa kanyang sarili? Sabi niya, huwag magnakaw ay nagnanakaw siya. Sabi niya, mahalay sa lalaki, mahaba buhok. Siya naman, mahaba ang buhok niya. Mali yan. Yung konsepto kung mahaba ang buhok ni Kristo, napakamali niyan. Hindi totoo yan. Yan ang pruweba na hindi totoo yung pinag-iimbento nila yan. Hindi nga accurate Paano ka nakakita ng Kristong negro? Hudyo yun. Paano accurate yung binubuhat niyo sa Quiapo? Huwag kayo magagalit sa akin, mga Katoliko. Bakit naging negro si Kristo? Iniinsulto niyo ba si Kristo? Na kahit ano na lang gusto niyo gawing kulay, gawin niyo. Merong pula, merong kulay Chinese, may kulay. Tapos miski yung Santo Niño, may ginawa sila, Santo Niño, barbero. Santo Niño, basketball player. Puro pang-iinsulto kay Kristo pinagagawa nito mga ito hindi ba kayo nahahalayan na ginaganyan nyo ang Kristo? Kung iginagalang nyo bilang tagapagligtas, accurate ba yan? Accurate ba yan na si Kristo'y negro? Hindi totoo yun. Hindi negro si Kristo. Si Kristo'y Hudyo. Hindi siya negro. Tandaan nyo yun, mga kapatid. Kaya mali po yung ginagawa ng Katoliko na yan. Actually, hindi mo dapat lagyan ng larawan Bakit? 4:23 ang turo ni Kristo sa Juan. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan,
sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa O, katotohanan. hindi magsisisamba sa larawan. Ang sumasamba sa Diyos, palibhasa ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang manner ng pagsamba. Hindi ka luluhod sa larawan, hindi mo lalagyan ng kandila, hindi mo lalagyan ng esperma, hindi mo lalagyan ng bulaklak, hindi mo lalagyan ng kung ano-anong mga dekorasyon dahil ang Diyos ay Espiritu at ang sumasambay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang turo ni Kristo, kapatid.